Litas, isisira mo pa rin yung anak natin na nasa tabi mo ako. Basta tanggapin mo lang ang sitwasyon. Unawain mo lang ako. Hindi, Arnold. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Namamatay nga ba ang damdamin? Ngunit hindi ang isang pangako. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ditas sa ating dulang sa kanyang panahon. Madel. Ha? Dito ako tinuro nung napagtanungan ko sa labas na nakakakilala sa'yo. Dito ka raw nagtatrabaho. Waitress ako dito. Dito kami nagkakilala. May mga plano kayo? Oo. Marami. Buntis ako. Dinadala ko magiging panganay na anak namin ni Arnold. Buntis din ako. Dinadala ko rin ang magiging panganay na anak namin. Kaya kung hihilingin mong hiwalayan ko ang asawa mo, hindi ko gagawin yun. Ipaglalaban kong karapatan ng batang isisilang ko sa pangalan ng kanyang ama. Ilang linggo na yatang hindi nagagawi rito sina Arnold at Ditas. Celia. Dati-rati kapag galing sila sa pagsisimba, sumasaglit sila rito. Baka nga kasi abala sa bagong negosyo niya meat delivery si Arnold. Yun muna naisip niyang pasamantalang pagkakakitaan na magsara ang tindahan niya ng cleaning products dahil sa pandemya. Marami talagang pinabagsak na negosyo ang pandemya. Sana lang makabalik siya sa pagninegosyo kapag maayos na ang ekonomiya. Mabuti na nga lang, matatag ang profesyon ni Ditas. Nakapagturo pa rin siya sa online kahit na mayroong pandemya. Pero hindi sila po pwedeng mawalan ng trabaho. Lalo na nga, nagdadalang tao na manugang natin. Ha? Talaga? Buntis na si Ditas? Magkakaapo na tayo, Celia. Oo, Jaime. At excited na ako sa magiging apo natin. Aba, kapag isinilang na siya ni Ditas, hindi maaaring hindi nila ipahiram sa atin ang ating apo. O kaya naman, dahil pareho silang abala sa trabaho, walang problema. Kahit tayo na mag-alaga sa bata. Sinampal, Arnold. Wala akong ginagawang masama sa iyo. Hindi ka dapat sumugod sa resto bar. Hindi mo na ako binigyan ng respeto sa mga taong nakakakilala sa akin doon. At ako, binigyan mo ba ako ng respeto nang buntisin mo ang model na yon? Sumagot ka! Sige. Total, alam mo na lahat. Oo, inaamin ko. Nadisgrasya ko nga si Madel. Kaya hindi ko siya pwedeng iwan dahil sinira ko ang buhay niya. Nakukonsensya ako. Pero sa ginawa mo sa akin, hindi ka nakukonsensya. Wala lang sa'yo. Nasinaktan mo ang loob ko. At sa halip kami na magiging anak mo ang iiwan mo kaysa sa babaeng yun. Litas, ikaw ang asawa ko. Kaya hindi kita iiwan. Isisira mo pa rin yung anak natin na nasa tabi mo ako. Basta tanggapin mo lang ang sitwasyon. Unawain mo lang ako. Hindi! Maling maging bahagi ako ng iyong pagkakasala. Dahil ang mali, habang inuulawa, hindi ito na itutuwid. Marami kang ipinangako sa akin, Arnold. Kailangan tuparin mo lahat ng yun. Huwag kang mag-alala. Malaki ang hatian namin ni Alan sa kinikita sa meat delivery. Kayang-kaya kong tustusan ang lahat ng gusto mo. Maghahanap
na rin ako ng apartment na lilipatan natin. Siyempre naman, para may privacy naman tayo. Hindi yung kung saan-saan lang tayo nag-check-in. Sige. Sabihin mo lang sa akin kapag nakakita ka na. Para mabigyan kita ng pang-down payment. At saka, naisip ko, umalis na rin ako dito sa trabaho. Parang liit-liit lang naman ang sahod ko rito eh. Nai-stress pa ako sa mga makukulit na customers. Tsaka ang gusto ko kasi, doon sa titira nating apartment, hintayin ko na rin yung pag-uwi mo doon. Diba? Okay, sige. Kung anong gusto mo, kung ano yung mga plano mo, edi okay. Naiisip ko kasi, Jaime, baka nga nahihirapan ng kumilos si Ditas dahil sa kanya pinagbubuntis. Kaya hindi na sila makadalaw sa atin. Ay, Mabuti pa siguro tayo nang dumalaw sa kanila, Celia. sige. Parahin mo na yung paparating na tricycle. Para maaga tayo makarating doon. Naiinip na rin akong makipagbalitaan sa mag-asawa. Ewan ko ba naman sa'yo, Arnold? Ang bagay lang natin sa resto ba na yun mag-deliver ng karne para sa mga menu nila. Kung bakit, dinisgrasya mo pa yung Madel na yun. Ano ba bang magagawa ko kundi panindigan na lang si Madel? No, sa ngayon, kaya mong ibigay lahat ng gusto niya dahil abot-abot ang kita natin sa meat delivery. Pero baka malasin tayo dahil dyan sa ginagawa mo, Arnold. Hinahaluan mo nga kasi ng kamalasan ng hanap buhay natin. Ayoko namang madami sa karma mo dahil dyan ko rin kinukuha ang pantusto sa pamilya ko. Masyado ka naman mag-isip. Advance masyado. Ang layo na nang narating ng mga mangyayari at sa... saka, isa pang tanong, ikaw ba talaga ama ng pinagbubuntis ng Madel na yun? Ha? Matuto ko nga magbilang ng mga araw. Kailan lang kayo nagkakilala sa resto bar na yun? At saka hindi ba napansin? Masyado kang minamadali ng babaeng yun para ibahay mo siya. Pati nga yung sustentong hinihingi niya sa'yo eh. Nakadetalye pa eh. So ngayon, gulong-gulo na ang isip mo sa problemang pinasok mo. Kaya ang pinaka-option mo, hiwalayan ako, ganon? Ano yun? Bumubuo ka ng sarili mong buhay na hindi na akong kasama? Ayaw mo na akong kausapin, di ba? Ayaw mo na rin akong pagsilbihan. Para na lang tayo mga estranghero sa bahay na to. Eh di maghiwalay na tayo. Ikaw at ang mga desisyon mo pansarili lang. Mulat sa Paul, pagod na akong unawain ka. Kaya nga maghiwalay na tayo. Para hindi ka na mapagod na unawain ako. Tutal, malakas ka. Matalino ka. Kayang-kaya mo na magdalhin ang sarili mo, hindi ba? Kung para sa tamang iisipin mo, hindi mahirap ang magdesisyon. Pero kung para sa pansariling kaligayahan mo lang ang paiiralin mo, hindi ka pa rin magkakaroon ng inaakala mo kapanatagan. Dahil simula pa lang yon ng mas magulong buhay na pinili mo. Teka! Nag-aaway ba kayo mag-asawa? Ha? Doon pa lang kasi sa may pintuan, dinig na namin ang pagtataasan niyo ng mga boses. At ano yung kanina pa namin naririnig na hiwalayan? Habang pagpasok kami rito. Ano yung maghihiwalay na kayo? Kung hindi pa kami nagawi rito, hindi namin malalaman ng nanay mo na may problema pala kayo mag-asawa. Tay, Nay, ano ko kasi, nakabuntis ako ng ibang babae. Ay! Sus Mariosep! Abay talaga magugulo nga ang pagsasama niyo ni Ditas. Dahil dyan sa mga ginawa mo. Kahit ako hindi ko maubos maisip kung paano susolusyonan niya problema mo. Isipin pa buntis din niyang asawa mo. Bakit naman isinubo mo ang sarili mo sa ganong problema? Ha, Arnold? Hindi ba sana kung hindi mo na-disgrasya yung babae?
Ganun pa man, na-disgrasya mo man siya o hindi pa rin tama yung ginawa mong pakikipagrelasyon sa kanya. Dahil may asawa ka ng tao. Hindi ko na nga po alam kung paano ko lulusutan. Bah, paano mo nga lulusutan ng isang problemang mahirap solusyonan? Madel, ano yung narinig kong usapan yun ng lalaking yon? Na asawa mo pala at siyang ama ng ipinagbubuntis mo? Ibig sabihin, nirarakit yun lang si Arnold para sa mga kapritsyo yung mag-asawa? Teka muna, Alan. Ha? Baka naman pwedeng huwag mo nang sabihin kay Arnold yung narinig mo. Pag-usapan na lang natin to. Sira ulo ka ba? Halos magpakamatay na nga si Arnold dahil sa kaiisip kung anong gagawin sa buhay niya. Pagkatapos, gusto mo pa akong idamay sa panluloko mo sa kanya? Alan. Iligay mo ito sa tuktok mo, Madel. Hindi lahat ng tao katulad ng paraan ng pag-iisip mo. Mapalad pa rin ako dahil may sariling paraan pala ang mga sitwasyon para may iwas ako at maibulat sa aking mga pagkakamali. Pero higit sa lahat, mapalad ako dahil sa kabila ng pagiging makasarili ko, paulit-ulit mo pa rin ako napapatawad. May mga pagkakamali rin naman ako. Minsan, hindi kita iniintindi. Hindi kita pinakikinggan. Tulad nung malugi yung cleaning products mo. Hindi ko naramdaman yung sakit na iniwan nun sa'yo. Kasi nga, puro paninising ginawa ko. Iisip ko nga, baka nga mahirap ako maging asawa. Patawarin mo rin ako, Ditas. Kung hindi ko mo nasasabi sa'yong mahal kita o na ipapadamang mahal kita. Pero ang totoo, mahal na mahal kita, Ditas. Kahit naman nagbago tayo sa isa't isa, hindi naman nababago yung pangakong pinitiwan natin noon sa harap ng altar. Ako, yun yung pinanghahawakan ko. Kung bakit hindi ako po pwedeng tumigil na mahalin ka, Arnold. Sagrado ang mga sumpaang pinagbubuklod sa harap ng altar. Kalakip niyon ang tapat na pagmamahal at paghahandog sa sariling buhay sa taong pinakamamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr. at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Ang lahat ng tao ay may takdang kamatayan. Mahirap mang tanggapin. Subalit, hindi natin ito maiiwasan. Subalit gaano nga ba ito kasaklap kapag natuklasan mong malapit ng bawiin sa iyo ang iyong buhay na pawang hiram lamang? Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Dante sa ating dulang
sa kanyang panahon. Ano, Dok? Brain cancer? Huwag naman kayo magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Malinaw ang resulta ng aking ginawang pagsusuri sa iyo. May malignant tumor ka sa utak at nasa critical stage na. Kung ganon na lang kahabang itatagal ng buhay ko. Well, hopefully, at sa awa ng Diyos, baka umabot ka pa ng 6 months. Kung hindi naman, mga 2 or 3 months na lang itatagal mo. Hindi ko ito matatanggap. I-verify niyo ulit, baka nagkamali lang kayo ng findings, Doc. I'm sorry, Dante. Yun talaga ang findings ko. Matagal na akong doktor at kahit kailan, hindi pa ako nagkamali. And how I wished na sana'y nagkakamali ako. Wala na po talagang remedyo. Masyadong maiksi ang 3 to 6 months. Hindi ba pwedeng mag-extend ang buhay ko kahit 1 taon? Wala na akong magagawa. Kaya tanggapin mo na lang na hanggang doon na lang ang buhay mo. Sigurado ka ba? Ano kaya kung magpatingin ka sa ibang doktor para sa second opinion? Hindi na kailangan, Gardo. Nararamdaman ko ng panghihina. Tapos, padalas ang pagsakit ng ulo ko. Kahit na. Mabuti na yung nakakasiguro tayo. Tama na. Ayoko na. Dahil ayoko nang muling marinig ang desperado kong kalagayan. Kaya mas mabuti pa sigurong... Aray, Bakit? sumasakit na naman ang ulo ko. Ha? Grabe ang sakit talaga. Anong gusto mo? Dadalhin kita sa ospital? Huwag na. Lilipas dito. Ang hirap ng ganyan. Dapat may iniinom kang pain reliever. Nagsawa na rin ako sa kainom ng pain reliever. Ano kaya kung ihampas ko na lang ito sa pader ng ulo ko para natatapos ang paghihirap ko? Huwag kang mawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Manalig ka sa Kanya. Baka sakaling magkaroon ng himala. Uwi ka na ba, Marian? Oh. Sabay na ako sa'yo. Bakit, Elsa? Hindi ka ba susundin ni Dante? Masakit daw ang ulo niya eh. Na naman? Mukhang napapadala siya yata yung pagsakit ng ulo niya. O baka naman nagdadahilan lang yun. Anong ibig mo sabihin? Don't get me wrong. Pero dapat maging aware ka. Baka umiiwas na sa'yo si Dante. Bakit naman niya yun gagawin? Oo, malay ba natin kung may ginagawa na siyang milagro. Hindi mo nararamdamang nanlalamig na siya. Actually, yun na nga ang nararamdaman ko. Ayoko naman maghinala dahil malaki naman ang tiwala ko sa kanya. Aba, mahirap yung ganyan. Habang maaga pa, dapat alamin mo na kung ano talaga nangyayari sa kanya. At baka nga, may ginagawa na siyang milagro. Ano? Ibebenta mo na ang house and lot? Katapos mo nang hulugan yun ah. Kaya nga pwede ko lang ibenta dahil bayad na ako eh. Meron na nga akong buyer. At itong kotse ko, bebenta ko na rin. Ano naman ang gagawin mo sa pagbebentahan mo? Ang mapagbebentahan ko, pati na yung savings ko, hating ko sa 3. Yung 1/3, ibibigay ko kay Elsa. Yung isa pang 1/3, ibibigay ko sa mga kamag-anak ko. At yung natitira, ibibigay ko sa charity. Ibang klase ka rin naman. Wala ka nang itinira para sa sarili mo. Para saan pa? Mamamatay din lang naman ako. Kaya gagawin ko ng pinakamabuti kong magagawa. Pero maganda naman ang binili kong kabaong para naman hindi ako magmukhang kawawa. Palalagyan ko ng wiper para hindi mabasa ng luwa. Ikaw talaga oh. Mamamaray ka na't lahat.
Nagagawa mo bang magbiro? Ganun talaga, Gardo. Life is a big joke. At hindi basta-basta ang birong dumating sa akin. At itong birong hindi nakakatawa, kundi nakakaiyak. Sabihin mo sa akin, masama ba akong tao? Hindi. Sa katunayan nga, napakabait mo. Napakabuti mong kaibigan. Pero bakit ganun? Bakit ako pinarurusahan ng Diyos? Pare, hindi yan parusa. Pagsubok yan. Isang pagsubok na alam kong kayang-kaya mo mapagtagumpayan. Pero paano? Paano matatakasan ng kamatayang unti-unting sumasakmal sa akin? Ano ka mo? Naibenta mo na ang house and lot na natitira natin pagkatapos ng ating kasal? I'm sorry, Elsa. Kalimutan mo na ako. Dahil hindi na matutuloy ang ating kasal. Bakit? Anong problema? Don't tell me. May iba ka ng mahal. Wala. Ikaw lang mahal ko at wala nang iba. Pero bakit nga hindi matutuloy ang kasal natin? Ano bang problema? Ewan ko. Hindi ko alam kung paano kong sasabihin ito sa'yo. Pwede ba? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na sa akin kung ano talagang problema mo. Hindi ko kayang sabihin. Malalaman mo rin naman yung balang araw. Basta't isa lang ang masasabi ko. Ngayon pa lang, pag-aralan mo na akong kalimutan. Pwede ba? Huwag kang ganyan. Elsa, Parang mo na rin akong pinapatay sa ginagawa mong pagnilihim. Parang awa mo na, Dante. Elsa. Sabihin mo kung ano talagang nangyayari sa iyo. I'm dying! Mamamatay na ako! Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Nagbibiro ka lang. Yun ang totoo. May brain cancer ako. At unti-unti na akong hinihila patungo sa hukay. Hindi. Hindi ko yan matatanggap. Hindi, Dante. Hindi ako makapapayag na mawala ka sa akin. Please, huwag mo ko iiwan. Ayoko pa rin mamatay. Pero wala na akong magagawa. Kaya tanggapin na lang natin hanggang dito na lang ang pagsasama natin. Hindi. Hindi natin dapat aksayahin ang natitirang panahon. Magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Lalo lang tayong masasaktan kung gagawin natin yun. Mas mahirap magpaalam sa ganong kalagayan. Kaya ngayon pa lang magpaalam na tayo sa isa't isa. Putulin na natin ang anumang namamagitan sa atin. Hindi. Ayoko. Gusto kita makasama sa huling sandali ng buhay mo. Ang sabi ko naman sa'yo, lalo lang tayong masasaktan. Mas mabuti na nasasaktan tayo magkasama kaysa maghiwalay tayo. Mas masakit siya. Magkakahiwalay din tayo. Kaya pwede ba? Tigilan mo lang yung kahibangan. Umpisa ngayon. Tapos na sa atin ang lahat. Elsa, siguro, masyado lang siya desperado. Kaya niya nagawa na makipaghiwalay sa'yo. Pero dahil sa ginawa niya, dalawa na kami ngayon desperado. Nasaan na siya ngayon? Umuwi siya ng probinsya. Gusto rin niya makasama ang kanyang mga kamag-anak sa huling sandali ng buhay niya. Bakit ikaw? Ayaw ko ba niya makasama? Ay, napaka-unfair naman niya. Tama ka, Marian. He's so unfair. Hindi man lang niya naisip ang aking nararamdaman. Ay, naku, salamat naman, Merlit, narito ka na. 2 linggo ka rin nawala. Alam mo bang hirap na hirap ako sa kakahanap ng pangalan ng mga pasyente natin? Ang gulo ng files natin.
Dok, pasensya na po. Kailangan ko ho talaga umuwi ng probinsya eh. Emergency ho kasi. Marami ho ako inasikaso dun. Uy, naroon na ako. Pero sana naman inayos mo ang files natin. Nahirapan talaga ako. Ano ba ang system ang ginagawa mo? Dok, hindi ko ho alam. Basta alam ko, magulo po isip ko ng mga sandaling yun. Diyos ko naman, oh. Ang hirap. Pwede ba ayusin mo yung file natin? Ha? Opo. Kung hindi, kukuha na ako ng ibang sekretary. Dok, sorry po. Sige po, aayusin ko na po yung files natin. Teka, may bagong pasyente, oh. Please come in and have a seat. Thank you. Okay. Now, what can I do for you? Dati na ba kitang pasyente? Opo, Dok. Hindi niyo ba ako natatandaan? Ako si Dante Castillo. Dante Castillo. Pamilyar ako sa pangalan yan, pero ikaw ba yun? Lagi ba yata ang itsura mo? Dok, siya nga po yun. Natatandaan ko ho siya. At may isa pa rin ho tayong pasyente na halos kapangalan niya. Si Dante Castello po yun. Oh, sige. Akin ang medical record nitong pasyente. Yes, Dok. Kukunin mo na po sa file natin. Bilisan mo. Opo. Eto na po, Dok. Ano? Oh, no. There's something wrong. Ito rin yung nahagilap pong file doon para sa isang pasyente. Anong ibig niyo sabihin, Dok? Hindi yung naunang nagpunta rito ang may cancer, kundi ikaw. Oh, Ikaw ang may brain cancer. Pakiulit yung ang sinabi niyo, Doc. Don't tell me nagbibiro na naman kayo. Yun ang totoo. Wala kang cancer. Pasensya ka na. Magkatunog kasi yung pangalan nyo ng isa ko pang pasyente, kaya medyo nalito ako. Severe migraine lang ang sakit mo, kaya dapat matuwa ka. Ano ka mo? Dapat matuwa ko. Hindi ba ninyo alam kung anong damage ang ginawa niyo sa akin? Ibinenta ko lahat ng aking ari-arian at ipinamigay ko ang aking napagbentahan. Isang buwan akong hindi makatulog at halos mabaliw na ako sa kaiisip. Pagkatapos sasabihin niyong matuwa ako, kung ikaw kayang taningan ko ang buhay, ang sarap mong patayin. Kung hindi lang talaga kasalanan, baka napatay ko na ang doktor na yon. How I wish na siya na lang ang nagka-brain cancer. Hayaan mo na lang siya. Magpasalamat ka na lang dahil hindi totoo mamamatay ka na. Kung sa bagay, At isa pa, nasa akin naman ang 1/3 ng pera mo. At huwag ka nang manghinayang sa nawala mong pera. Dahil hindi naman talaga nawala yun. Nakatulong ka sa kapwa mo. Kaya ang Diyos na ang magbabalik sa'yo ng pagpapala. May mga pangyayari talagang hindi natin alam kung dapat nga ba nating ikatuwa o isumpa. Ganun pa man, kung patuloy tayong mananalig at magtitiwala sa Diyos, ay magiging maganda pa rin ang ating kapalaran sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong.
Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon. Hayop ka, Tonyo. Sinuntok mo ako. Akala mo hindi ako gagante. Ay, may patalim siya, Tonyo! Etong ganti ko! Ah! Tanya! Tanya! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Wala sa panlabas na anyo o sa kasarian ang kagandahan ng kalooban ng isang nilalang. Ito'y inihahayag ng kanilang kilos at ugali. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Levi sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, eto na po pala si Levi, Tata Pedro. Saan ka ba galing, Levi? Kanina ka pa namin hinahanap ni Crisel. Namili po ako ng mga kailangan natin dito sa bahay, pati yung mga gamit ni baby. Ay nako, bakit namili ka pa? Nakakahiya naman. Tinutulungan niyo na nga ako eh. Crisel, huwag mo intindihin yun. Malapit ka na mga anak. Wala pang mga gamit yung baby mo, kaya bumili na ako. Salamat ha. Ang bait mo talaga. Napakamatulungin pa. Eh, kanino pa ba naman magmamana ng ugali ang anak kong yan? Hindi siyempre sa akin. Ako ang ama eh. Aling Mayang, nakita ko galing dito yung syota ni Levi ah. Oh, ikaw naman, Tiago. Oh, huwag ka nga maingay dyan. Mamaya may makarinig sa'yo. Makarating pa yan kay Levi. At ako pang paghinala ang nagsabi niyan. Hindi naman siya ni Levi yun. Tinutulungan lang niya. Doon na rin ang punta noon. Tomboy siya eh. At babae yung inampun niya. Buntis nga lang. Sa bagay, ayos yun. May anak na sila. Ano ba ginawa niya dito? Nagpagawa kasi kay Criselda ang anak ko ng mga pitaka at palawit na yari sa beads. Yung ba trabaho niya? Parang sideline daw. Para kahit pa paano, kumita siya. Kahit naman hindi siya magtrabaho eh. Mabubuhay siya ni Tomboy. 6 na tricycle noon. May mga bigasan pa. Swerte nga ni Crisel kay Tomboy eh. Hindi nga raw sila. Kayo ba naniniwala na pagtulong lang ang ginagawa ni Levi? Na walang kahulugan yon? Tama. Ano? Ano hindi kayo makasagot? Kasi nga alam nyo rin na ang bakla at tomboy ay pareho lang. Kapag tumulong, may kapalit. At alam nyo na kung ano yun. Hoy, Tanyo. Kanina ka pa ba? Medyo. Pero ayos lang, Levi. Wala naman akong gagawin ngayon eh. Kinumpuni ko kasi yung isang sirang tricycle. Kaya hindi ako nakauwi agad. Ang sipag mo talaga. Kahit babae ka, kaya mong gawin ang mga gawaing pang lalaki. Yun nga lang, babae na may pusong lalaki. Gusto mo namang mabago yan, di ba? Kaya naniniwala ako na mangyayari yun. Salamat. Maunawain ka. Di tulad ng iba nating mga kalugar, pinag-iisipan ako ng masama. Alam ko yun. Iniisip nila, may relasyon kayo ni Crisel. Dahil nga sa pagtulong mo sa kanya. Alam mo, narinig ko minsan, pinag-uusapan nila yun eh. Gusto ko nga sanang makialam pero kasama ko si Inay nung mga oras na yon. Pinigilan niya ako. Tama naman si Alimberta. Hayaan mo na lang yung mga dalahira na yon. Ang importante, wala akong ginagawang masama. At tunay ang pagtulong ko kay Crisel. Ano nga mo, Crisel?
Tumawag sa iyo yung ama ng dinadala mo? Oo, Libay. O anong sabi niya? Handa na raw po niya akong panagutan. Oh, totoo naman kaya yun. Oo nga. Tama si Itay. Baka mamaya, alilain ka nila uli. Tapos, hindi ka pa rin pakasalan. Kaya nga hindi agad ako naniwala sa kanya eh. Ang sabi ko, kung talagang totoo yun, edi puntahan niya ako dito para makilala niyo siya at mapasalamatan niya kayo sa pagkupkup sa akin nung mahimatay ako sa may pintuan nitong bahay niyo. Dahil sa labis na sama ng loob sa kanya. Mabuti naman, Ineng. Hindi na iba ang turing namin sa iyo. Kaya ibig namin makatiyak na magiging mabuti ang iyong kalagayan pag umalis ka na rito. At sinabi ko rin po sabi ko, pakasalan po niya ako, Tata Pedro. Aray ko. Kusel, bakit kinuha ka ng tiyan mo? Masakit na ba? Opo, Tata Pedro. Libay, kanina pa tumi. Aba, Pero minto Dali, dadali ka namin sa ospital. Oo, Para matiyak oo. yung kalagayan. tama yun. Kunin mo na yung mga hinihanda mong gamit mo para sa iyong panganganak. Libay, anak. Oh, Napapansin ko, mula nung makapanganak at umalis dito si Crisel, madalas ka nang malungkot. Iho, naninibago lang ho ako. Kasi, ilang buwan din tayong tatlo dito. Maingay, masaya. Ngayon, dalawa na lang ulit tayo. Nami-miss mo ba siya? May damdamin ka ba sa kanya, anak? Sabihin mo, hindi naman ako magagalit. Alam mong, lagi kitang handang unawain. Baka hindi kayo maniwala. Pero totoo, wala pa talaga akong damdamin para sa kanya. Oo, aminin ko. May mga naging crush ako nung ng mga babae nung high school. Pero mula noon, wala na ako nagustuhan. Ayun nga lang, hindi ko mabago yung pagkilos ko ng lalaki. Siguro nga, dahil may pusong lalaki ako. Marahil yan ay dahil sa ako lang ang nagpalaki sa iyo. Dahil umanaw ang iyong ina sa pagsisilang sa iyo. At dahil tayo lagi ang magkasama, nakuha mo lahat ng kilos ko. Ay, sana nga po itay totoo yun. Sana nga isang araw, maramdaman ko. Di pala ako talaga tomboy. Ay nako, Tiago, lasing ka na. Hindi pa, Aling Mayang. Sige nga, bigyan ko ng alak. Pambayad naman ako, oh. Oy, si Libay, oh, dumarating. Bawa nga. Si Tomboy, oh. At kasama na naman si Tonyo. Ang tanga niyang manliligaw. Libay! Daan mo na sandali, oh. Oh, bakit Tiago? Napapansin ko, laging ito si Tonyo lang kasama mo, eh. Wala na ba yung siyota mo si Crisel? Natauhan na ba, ha? Alam na niya, hindi kayo pwede. Huwag kang tumawa dyan. Hindi ko syota si Crisel. Oo. Tinulungan ko lang siya. At kaya wala na siya. Nagpakasal na sila nung ama ng kanyang anak. Ay, Libay. Huwag mo nang pansinin niya si Tiago. Oy, Kasi, Lasing na kasi yan, kaya ganyan. ikaw naman, oh. Nabigo ka na nga, eh. Ayaw mo pang aminin. Tiago, wag mo naman ganyanin si Libay. Uy, Totoo Tonyo. naman ang sinasabi niya eh. Tonyo, hindi mo nakikita ang katotohanan yan. Dahil gusto mo siya, eh. Ako nakikita ko. Kaya sinasabi ko. Kaya huwag kang magpakatanga, ha? Sa panliligaw sa kanya. Kalimutan mo na itong boy na yan. Wala ka saan dyan. Bebot ang type niyan, eh. Alam mo, ang daldal mo eh. Wala ka na sa lugar. Ano wala? huwag mo na intindihan yan. Ikaw lang ang pinagmamalasakita, ikaw pagalit.
Gago ka pala talaga, Tonyo eh. Huwag mo akong minumura, ha? Aray ko! Tonyo! Gago ka! Ayop ka, Tonyo. Sinuntok mo ako, ha? Kala mo hindi akong gagati. Ano yan? May patalim siya, Tonyo! Etong gati ko! Ay! Tonyo! Tata Pedro, Grisel, paano mo nalaman na narito kami sa ospital? tinuwagan ko po kanina si Libay para mangumusta. At nasabi po niya sa akin na narito nga raw kayo sa ospital dahil kay Tonyo. Ano po ba nangyari? Bakit siya narito? Sinaksak siya ng lasing na si Tiago. Magkasama sila ng anak ko na mangyari yon. Kumusta na po ang lagay ni Tonyo ngayon? At bakit po siya sinaksak? Libay, Grisel, totoo nga pala nga sabi ni Tata Pedro. Narito ka sa chapel at umiiyak. pinakikiusap ko sa Diyos. Ligtas niya si Tonyo. Na huwag niyang kunin ang lalaking mahal ko. Mahal mo siya? Oo. Oo, Grisel. Ngayon ko lang napatunayan ito. Ngayon na nalagay sa panganib ang buhay niya. Tiyak na matutuwa siya pag nalaman niya yan. Huwag ka nang umiyak. Ligtas na siya. Mang Pedro, salamat at dumating kayo. Magpasalamat ka't ligtas na si Tonyo, Tiago. Kung napatay mo siya, lalo mabigat ang magiging kaso mo. Patawarin niyo ako. Lasing lang ako kaya ako nagawa yun eh. Mabait naman ako eh. Pakiusap po kung yun na ako'y pakulong. Kinalibay at Tonyo ka makiusap. Handa po akong humingi ng tawad sa kanila. At sagutin ang lahat ng mga abalang naidulot ko sa kanilang dalawa. Nabusog ka ba, Tonyo? Oo naman. Ikaw kasi nagpapakain sa akin, eh. Kasi gusto ko, gumaling ka na agad. Talaga? Alam mo, ang sarap pala pag ganito ang lagay ko. Inaalagaan mo ako. Parang pakiramdam ko, mahal mo ako. At ayaw mong mawala ako sa buhay mo. Bakit? Di mo ba nararamdaman totoo yun? Ha? At anong... Oo. Mahal na pala kita. Libay? At naramdaman ko ito nung mga hanip ka. Naramdaman ko. Di pala ako tomboy. At ayoko mawala ka sa akin. Libay? Libay, salamat. Pagaling ko. Magpapakasal ka agad tayo. Laging may gantimpala ang taong may mabuting kalooban. At lagi namang may nilaga ang taong matyaga sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara.
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Umamin ka na kung ayaw mong maging kriminal ako! Sige! Sumiksik ka dyan sa ulunan ng kaba para malambot ang babagsakan mo kapag ipinutok ko to sa'yo! O sige, putok mo! Kung talaga makitid ang utak mo, sige, patayin mo na ako! Kaya iputok mo na yan, Gabriel! Iputok mo! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Wala raw lihim na hindi nabubunyag at kahit pilit nating ikubli, ay darating pa rin ang takdang panahong ito ay malalantad. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Gabriel sa ating dulang sa kanyang panahon. Meron akong good news sa'yo, Gabriel. Ano yon? Hulaan mo muna. Hindi naman ako manghuhula eh. Basta, hulaan mo muna. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Mukhang dumating ang araw na kinatatakutan. Uy, ano ba? Napahimik ka naman dyan. Sabihin mo na kasi. Huwag mo na akong ibitin. 2 months na akong pregnant. Congratulations! Magiging daddy ka na. Sinasabi ko na nga ba eh. Diyos ko naman. Bakit? Ano bang kasalanan ko? Uy, Lagi na lang ganito ang ikot ng aking mundo. ano ba? Bakit parang malungkot ka? Di ka ba natutuwa? Of course, natutuwa ako. Sa wakas, magiging tatay na ako. Ano nga nangyari yun? Don't tell me may nakasalisi sa'yo. Oo. At malakas ang kutob ko. Malamang nakikita pa rin sila ng dati niyang boyfriend. Nakasisiguro ka ba? Baka naman hinala mo lang yan. Romy, hindi ako maaaring magkamali. Pinagtataksilan ako ni Melinda. Paano mangyayari yun? Eh, ikaw ang asawa? Basta sigurado ako. May ibang lalaki ang asawa ko. Paano ka nga nakatiyak? Hindi ako pwedeng magkamali. At kapag hindi ako nakapagpigil, baka makapatay ako ng tao. Inagabi ka yata, Gabriel. Dami kasing trabaho sa opisina eh. Sakit nga ng ulo ko. Ganun ba? O, sige, maupo ka muna dito sa sofa. Mamasahihin ko yung ulo mo. O, yan. Patong mo dito sa lamisita yung paa mo para nakarelax yung position mo. Ay, naku, nasipa ko yung ashtray. Sandali, pupulutin ko. Teka, ano bang ibig sabihin ito? Ano pa? E di, ubos na sigarilyo. Oo nga, pero hindi ito ang brand ng sigarilyo ginagamit ko. Kaya sinong nanigarilyo dito? Ha? Ako. Akong nanigarilyo. At kailan ka pa natutong manigarilyo? Di kasi kumapakali kanina eh. Kaya nanigarilyo ko. Isang stick lang naman. Ang galing mo umarte, Melinda. Pero patutunayan ko sa'yo na mas magaling akong umarte. Pero hindi ka dapat naninigarilyo. Makakasama sa'yo to eh. Lalo na sa magiging baby natin. Sorry na. Hindi na mauulit. Ay, tama po kayo, sir. Meron po lalaki na pupunta sa inyo. Nakita ko po kahapon. Pumasok sa bahay ninyo. Anong itsura niya? Ang matangkad po, kulot ang buhok, at merong bigote. Tama ang hinala ko. Si Victor nga dati niyang boyfriend.
Yun eh. Sige, salamat. Ang galing mo talaga magmarites. Ay, Oh, eto. ay, naku. Sa'yo na yan. Hindi, wag na, sir, wag na. Malaki na pinibibigay niyo sa akin. Sige na, kunin mo na. Basta sabihin mo lang sa akin ang mga pangyayari na dapat kong malaman. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Wala ka talagang kadala-dala. Iniputan ka na nga sa ulo ng dati mong asawa. Pagkatapos, heto na uli. Napindeho ka na naman. Eh kasi naman, tatanga-tanga ka. Ma, pwede ba? Huwag niyo na nga akong sisihin. Lalo na ako natataranta eh. At anong gusto mo maging reaksyon ko? Matuwa pa ako? Pwede ba? Huwag mo hayaang madungisan ng kung sino-sino lang ang malinis at marangal nating pangalan. Ano po bang dapat kong gawin ngayon, ma? Ano ba? Eh di palayasin mo na ang malandi mong asawa. Eh di kung gusto mo, ako mismo ang magpapalaya sa kanya. Kakalbuhin ko siya at kakalad ka rin kong palabas. Gabriel, anong ibig sabihin nito? Bakit may hawak kang baril? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na ang baril na ito ang ginamit ng asawa ko nang nagpakamatay siya. Nagpakamatay ng dati mong asawa? Akala ko ba aksidenteng kinamatay niya? Nagpakamatay siya dahil na konsensya. Pinagtaksilan niya ako. Kaya naman isang ahas ang napatay ng baril na ito. Oh, Ano kaya kung patayin ko ang isa pang ahas? teka. Bakit mo tinutok sa akin ng baril? Sabihin mo sa akin, si Victor ba ang ama ng dinadala mo? Ano? Anong pinagsasasabi mo? Huwag ka na magmaangaangan pa! Alam ko nagpupunta dito si Victor. Oo. Aaminin ko, nagpunta nga siya rito. Pero wala kaming ginagawang masama. Pwede ba huwag mo akong gaguhin? Umamin ka na! Si Victor ang ama ng ipinagbubuntis mo! Ikaw ang ama nito. Maniwala ka. Hindi kita pinagtataksilan. Bawag ako, Melinda! Bawag ako! Yun ang sabihin mo sa akin. Paano ako ang magiging ama ng dinadala mo? Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo. Umamin ka na kung ayaw mo maging kriminal ako. Sige! Sumiksi ka pa sa ulo ng kama para malambot ang babagsakan mo kapag ipinuto ko to sa'yo! Sige! Iputok mo! Kung talagang makitid ang utak mo, sige, patayin mo na ako! Sige na, iputok mo na yan, Gabriel! Iputok mo na! Kailangan kong bilisan ang pag-iimpake. Hindi ako dapat na magtagal pa rito. May tao. Sino kaya to? Dr. Mendez, mabuti naman ba't napasyal kayo? Paano po ninyo nalaman na dito ako nakatira? Talagang hinanap kita, Gabriel. May importanteng bagay akong sasabihin sa'yo na dapat mong malaman. Sige po, Doc. Pasok kayo. Sa loob na tayo mag-usap. Hindi ka baog. Doc, nagbibiro ba kayo? Yan ang totoo. Hindi ka talaga baog. Pero, paano nangyari yun? Patawarin mo ko kung niloko kita. Si Cathy talagang baog. Kaya hindi kayo nagkaanak nang magligbin kayo. Malaking utang ko sa kanya at may kaso kong istapa kaya napilitan ako makipagkutsaba sa kanya para maabsuel tong kaso ko. At pinalabas niya na ikaw ang baog at hindi siya. Bakit naman po ginawa niyo yun sa akin?
Masyado kasi siyang desperate at gusto ka nang idamay. Dok, bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin to? Ang inaasahan ko kasi magpapatingin ka sa ibang doktor at malalaman mo rin ang katotohanan. Siya nga pala, di ba may asawa ka na ngayon? Kumusta na kayo? Hindi pa ba nagbubunga ang inyong pagsasama? O ano? O di naniniwala ka na sa akin ngayon? Akala ko talaga katapusan ko na kanina. Hinimatay ako sa takot. Oo na. Naniniwala na ako. Buti na lang pala nakapagpigil pa ako. Dahil kung nagkataon, sigurado hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero cute yung 3 butas na ginawa mo sa kisame natin, ha? O, tingnan mo. Oo. At alam mo ba kung anong ibig sabihin ng 3 butas na yan? Ano? Ano pa? Eh di I love you. Meh. Oo. Mahal na mahal kita, Melinda. At ngayon may bago na akong inspirasyon. Lalo ako magsusumikap para mabigyan ko kayo ng mas magandang kinabukasan. At sana, patawarin mo ako kung pinagdudahan ko ang pagmamahal mo. Mahirap maging biktima ng maling akala dahil nabubuhay tayo sa kasinungalingan. Subalit ang katotohanan ay patuloy pa ring mananaig at siyang magpapalaya sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Eh, ano ba kinaiinis mo? Namamasyal lang naman ako sa mga kaibigan ko na may pera. Ililibre nga nila ako, oh. Eto, oh, tingnan mo, binili nila ako ng magandang bag at sapatos. Sinungaling! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Ang babae ay dapat na maging inspirasyon ng kanyang asawa sa mga pagsisikap nito. Sapagkat ang tagumpay ng isa ay tagumpay nilang dalawa. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Vanessa sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Wala ka ng pera? Ibinigay ko naman lahat ng sahod ko sa'yo. Eh, bumili kasi ako ng damit at sapatos. Gagamitin ko yun sa reunion ng klase namin. Pero Vanessa, matagal pang sweldo ko. Eh, paano tayo? Eh, di mangutang ka na lang, ano ba? Bira ka naman, oh. Minsan lang naman ito, eh. Eh, dala ko na nga makabili ng mga bagay na gusto ko dahil sa liit ng sahod mo. Eh, pwede naman natin mapagkasya ang kita ko. At makaipon ng kahit konti. Kung matututo ka lang, magtipid ka. Bakit naman kasi? Madali lang naman ang mga gawain dito sa bahay. Kumuha ka pa ng katulong. Ah, gano'n, kasalanan ko pa, ha? Wish ka talaga. Ikaw na nga itong maliit ang kita. Ako pa sisisihin mo? Hindi kita sinisisi. Eh, ang gusto ko lang sana, tulungan mo ako sa pagsisikap ko.
Matuto ka namang magtipid at maging inspirasyon kita. Aba, wala akong maramdaman sa pagsisikap na ginawa mo, Ronald! Wala! Ang ganda naman ng bahay mo, Alma. Pati yung kotse mo na sinakyan natin kanina. Ay, yan ba? Kabibili lang yun ni Will John ko. O, bakit nga pala nakataksi ka lang nung dumating sa reunion natin? Wala ka bang sasakyan? Wala eh. Ay, Maliit ang kita ng asawa ko. nako. Kung aasa lang siya sa trabaho niya sa opisina, ay hindi ka niya talaga maibibili ng mga bagay na gusto mo. Dapat magkaroon pa siya ng ibang trabaho, tulad ni Will John ko. Teka. Mabuti pa sabihin mo kay Ronald. Sumama na lang siya sa business ng asawa ko. Maging tauhan namin. Ha? Oo, malakas ang kita ng asawa ko sa negosyo niya. At hindi malulugi si Ronald kung sasama siya kay Will John. Hindi. Ayoko ng trabahong yun, Vanessa. Hindi ka naman mahihirapan eh. Dahil tutulungan ka ni Will John. Mas kikita ka pa ng malaki. Aasenso tayo tulad ni na Alma. Vanessa, mahal mo pa ba ako? Ano ba naman kadramahan yan, Ronald? Sagutin mong tanong ko. Hindi natural. Asawa kita eh. Kung ganun, bakit gusto mo akong ipahamak? Ang arte mo naman eh. Hindi ka naman mapapahamak eh. Sasamahan ka ng asawa ni Alma hanggang masanay ka. Ako yata ang hindi mo mahal eh. Vanessa, Dahil pinahirapan mo ko sa buhay natin. Hindi mo maibigay sa akin ang ginhawang hanap ko. At kahit ngayon may chance ka na nga para mapaginawa mo ko, gusto mo pang palagpasin. Masaya ako. Pumayag ka mag-dinner tayo dito sa restaurant na ito. Ako nga ang nahiya sa'yo, Will John eh. Bakit naman? Kasi ang mahal dito, oh. Tapos dito mo pa ako dinala. Eh, wala naman si Alma. Kasi nga mas maganda ka kay Alma. Ah? Hindi kita maaaring pakainin sa karinderya lang. Salamat. Eh, nasaan nga ba yung kaibigan ko? Nasa Baguio, kasama ng mga barkada niya. Buti pa siya. Nakakapagbagyo. Si Ronald naman kasi. Ayaw pong sumama sa business mo. Talagang may mga lalaking mahinang dumiskarte. Kawawa ka naman tuloy. Nahihirapan ka sa kanya. Sinabi mo pa. Swerte nga ni Alma sa'yo eh. Kasi, gwapo ka na. Madiskarte pa. Kung ako naman ang naging asawa mo, lahat gagawin ko para maging masaya ka. Will John. Vanessa. Bakit mo ako hinalikan? Noong una pa lang kitang makita sa bahay namin, nagustuhan na kita, Vanessa. Kaya ka palang malungkot, anak. parang nandalamig na po siya sa akin ito eh. Hindi niya na ako inaasikaso. Pambihira. Dahil ayaw mo lang pumasok sa illegal na trabaho, manlalamig siya. Nasa na bang pagmamahal ng asawa mo sa'yo? Bakit gugustuhin niyang mapahamak ka? Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Nahihirapan na akong pagpasensyahan siya. Sana naman maliwanagan ng asawa mo para wag masirang inyong pagsasama.
Maaga ako nakalabas sa opisina ngayon. Dadaan mo na ako sa mall. Bibilang ko ng pasalubong si Junior para matuwa naman ang anak ko. Bibilang ko siya ng... Ang babae yun na bumaba sa kotse maminto. Yung hinalikan ng lalaki. Ang asawa ko! Gabi ka na namang umuwi, Vanessa. Nauna pa ako sa'yong dumating. Dinatnan ko pa si Nanay Esper dito. Ano ba kinainis mo? Namamasyal lang naman ako sa mga kaibigan ko na may pera. Nililibre nila ako. Eto nga ako. Ibinili pa ako ng magandang bag at sapatos. Sinungaling! Wisit ka! Bakit mo ako sinampal? Tanggap ko na sinisigawan mo ako. Minumura mo ako. Pero alam mo kung anong hindi ko matatanggap. Ang pagkataksi mo sa akin. Hindi ka na makakapagkela. Ilang beses ko na kayong sinundan ng lalaki mo. At yun pa palang asawa ni Alma. Yun ang naging kalaguho mo. Yung gusto mong samahan ko sa pagbebenta ng illegal na droga. Ronald, I'm sorry. Napakasakit, Vanessa. Ang sakit na ginawa mo sa akin. Hindi kita mapapatawad. Maghiwalay na tayo! Anak, bakit mo ginawa yun? Bakit ka nagtaksil kay Ronald? At ang asawa pa ng kaibigan mo, pinatulan mo? Nakakahiya ka! Patawarin niyo ako, Inay. Natukso po ako. Mabait naman ang asawa mo, masipag. Ikaw ang sumira sa pamilya mo. Ikaw at ang pagiging kapritsosa mo. Nay. Diyos ko, siya kasusuklaman ka ni Alma kapag nalaman niyang ginawa mo. Si Alma, tumatawag sa cellphone ko. Hello, Alma? Vanessa, Oh, bakit ka umiiyak? si Will John, hinuhay ng mga pulis at napatay. Ano? Oo, Si Viljan, patay na? At paano nangyari yun? nalaman siya sa pulis sa kanya, kaya siya napatay. Puntahan mo ako rito, Vanessa. Oo, sige. Pupunta ako dyan. Nakikiramay ako, Alma. Paano na kami ngayon? Ang anak ko, Vanessa. Wala akong alam na trabaho. Si Viljan lang ba ang nagtrabaho sa inyo kahit noon pa? Oo. At dahil nga nawili ako sa malaking kita niya sa pagtitinda ng mga party drugs, kaya kahit mag-ipon, hindi ko nagawa. Buti ka pa nga, kahit na mahirap kayo, buo pa rin ang pamilya mo. Alma, May asawa ka nga alalay sa'yo sa oras ng kalungkutan mo. Hindi tulad ko, mag-isa na lang. Pinag-uusapan pa kami ng mga tao. Bakit ka na pa rito? Ronald, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tapos na sa atin ang lahat. Patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko na ang pagkakasala ko. Makiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, hindi na mauulit ang mga pagkakamali ko. Tuluyan ang nawala ang pagmamahal at respeto ko sa'yo. Dahil sa ginawa mo. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa dibdib na maghihiwalay na tayo. At pilitin nating magampanan pa rin ang ating mga tungkulin para sa ating nag-iisang anak. Ang mag-asawa ay dapat maging tapat sa isa't isa, sa hirap man o ginhawa, upang manatili ang kaligayahan sa kanilang sambahayan sa kanyang panahon.
Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.